Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala, si Kuya Harvey. Ako, si Ate Nindi. Ako naman, si Ate Shelo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate Mea naman, ang sakin. Kasama pa rin natin ang ating mga puppets na sina Monty at Sebekoy. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta. Matuto at makisaya. Welcome sa Mga Munting Ilaw! Let us respect people in authority. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give it all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kamusta kayo ngayon mga bata? Andito tayo ulit ngayon at meron tayong bagong kwento ngayon. Excited na ba kayong marinig? Ako din. Sa ating kwento ay babalik tayo sa pagpapakita ng paggalang o pagrespeto lalo na sa mga nakatatanda at mga taong may otoridad o mga taong namumuno sa ating bansa. Halimbawa, sa ating mga guro, paano natin ipapakita ang paggalang o pagrespeto sa ating mga guro? Ako, alam ninyo, kapag nagtuturo na ang aming teacher, nakikinig na ako ng mabuti at hindi na nakikipagdaldalan sa aking katabi. Yan ay isang halimbawa ng paggalang sa taong may otoridad. Yan rin ang makikita natin ngayon sa ating kwento. Tungkol ito kay Nehemiah at kay Haring Artaxerxes. Si Nehemiah ay isang cupbearer. Ibig sabihin, siya ang tagatikim ng iinumin ng hari bago pa ito ibigay sa kanya. Siya ay cupbearer sa kaharian ni Haring Artaxerxes. Si Nehemiah ay isang Hudyo na naglilingkod sa totoong Diyos sa kalangitan. Subalit, dahil ang Jerusalem ay sinakop ng mga taga-Persya, marami sa mga Hudyo ang naglingkod sa mga Persians. Kasama na rito si Nehemiah. Mahalagang-mahalaga ang trabaho ni Nehemiah dahil siya ang tagatikim ng iinumin ng hari. Sinisiguro niya na ito ay ligtas at walang lason. Napakalaki ng tiwala sa kanya ni Haring Artaxerxes. Subalit, nakarating ang balita kay Nehemiah na merong matinding nangyayari, may pighati ng mga Hudyo sa Jerusalem.
Ito ay dahil sinira na ng mga kalaban ang pader na pumoprotekta sa Jerusalem. Nung nalaman niya ang balitang ito, siya ay naging napakalungkot. Nako, kung sira na ang pader, baka mas maraming mga kalaban ang makapasok. Malaking problema ito. Tila ba ikay malungkot? May sakit ka ba? Mahal na hari, patawarin po ninyo ako. Wala akong karapatan na maging malungkot sa inyong harapan. Anong problema, Nehemiah? Lubos po akong nalulungkot nang nalaman kong sinira ang aming pader ng aming mga kalaban sa Jerusalem. Dahil po doon, mas lalong maaring maging mapanganib ito para sa aking mga kababayan. Lalo na po sa buhay ng mga Hudyo. Anong iyong kailangan, Nehemiah? Mahal na hari, alam po ninyo na lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Maraming taon na po akong naglilingkod sa inyo at alam po ninyo ang aking katapatan. Alam ko yun, Nehemiah. Nakita ko ang iyong paggalang at katapatan sa akin sa loob ng maraming taon. At dahil dun ay nagtitiwala na rin ako sa'yo. Ayoko nakikita kang malungkot. Kaya sabihin mo, ano ang iyong kailangan? Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, mahal na hari. Kung inyo pong loloobin, nais ko po sanang bumalik sa aking bansang Jerusalem para itayong muli ang nasirang pader ng aming bansa. At pagkatapos po nito ay babalik ako sa inyong kaharian upang maglingkod sa inyo muli. Sige, Nehemiah. Dahil sa iyong paggalang at katapatan sa akin, papayagan kitang bumalik sa iyong bansa at itayong muli ang inyong pader. Maraming salamat po muli, mahal na hari. Diba kids, napakaganda ng example ni Nehemiah. Kahit siya ay hindi Persian at isang Hudyo, pinagkatiwalaan siya ni Haring Artaxerxes. Nakuha pa rin niya ang tiwala at respeto ng hari. Sana ganun din ang gawin natin. Magpakita tayo ng respeto at paggalang sa mga taong may otoridad o namumuno sa atin, tulad ng ating mga teachers, mga magulang, mga ate o kuya, lalo na yung mga taong namumuno sa ating bansa. Tandaan natin kids, mahal na mahal tayo ng Panginoon at gusto niya na gawin natin lagi kung ano ang tama. Sebi! Ang tagal naman ni Sebi, ha? Sebi, ano ba? Late na tayo! Umpisa na dito. Andito na nga, eh. O ano? Saan ka ba galing? Ang tagal-tagal mo naman, eh. Kasi, di ba ang tagal ko nakatawid kanina? Kasi naman masyado kong naiinip, Beko, easy ka lang. Huwag ka muna magpaliwanag. Magpakilala muna tayo doon sa mga buntik ilaw. Ako nga pala si Sebi. Ako naman si Bekoy. At kami ang Sebi Koy! Yan. O, ano yung pinapaliwanag mo? Kanina? Kasi naman, kaya ako natagal lang tumawid. Kasi, sabi sa akin ni Mamang Pulis, stop! Ha? Kaya nag-stop ako ganito. Yan. Kasi, hinintay ko pa siya magsabi ng go. Para makatawid ako. Ganon yun. Masyado ko naiinip, eh. Nagmamadali na nga tayo, eh. Tapos sinunod mo pa yung mamang pulis. Ba't mo yung sinusunod? Christian ba yun? Kailangan siyang sundin. Bakit? Pareho ba tayo ng church nun? Kahit na, Bekoy, nilagay sila ng ating Panginoon sa authority. Sa authority. Kaya dapat, respetuhin at sundin natin sila na nasa authority. Ganon kaya yung ginawa ni Nehemiah. Ay, oo. Yung episode natin nakita ko. Tama. Yun nga yung ginawa ni Nehemiah, no? Kaya nakuha niya yung tiwala ng hari, di ba? Kasi marunong siyang rumispeto tsaka sumunod. Tama. Ganun pala. Sige, alis na ako. Bye-bye. Uy, saan ka pupunta? Teka lang. Ha? Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng authority para susundin ko tsaka i-respect ako para makuha ko ang tiwala ng hari. Ay, naku, Bekoy, ang kulit mo talaga. Ang hari, andito na ako. Hebrews 13 verse 17. Obey them that have the rule over you. Paano ba natin igagalang ang mga nakakatanda sa atin? Sundin po natin sila. Huwag natin sila aawayin, sisigawan o babastusin. Makinig po tayo sa payo nila. Alam po nila kung ano ang mabuti dahil mas nakakatanda sila. God wants us to show respect for elders and people in authority. Hi mga bata!
Craft time naman ngayon. Ano nga ulit yung story natin kanina? Tama, tungkol kay Nehemiah na isang cupbearer. Kaya ang gagawin natin ngayon ay cup sleeve. Nilalagay siya sa baso, lalo na kapag mainit yung laman niya. Kunwari, mga kape, mga hot choco, yun, pwede niya siyang gamitin. Gagawin natin siya, kailangan natin ng medyas. Meron ba kayong medyas sa bahay? O, di ba? Madali lang itong gawin. Sige, ito ang una natin kailangan. Medyas, glue, kailangan natin ng cup, ng scissors, ruler, pencil or ballpen, at colored paper or felt paper. At pwede rin, kung meron kayong stencils, maganda rin siyang gamitin para maganda yung magiging designs nyo. Sige, simula na tayo. Ito, yung mga klaseng medyas, pwede kayong gumamit ng may design na. Para okay lang na hindi nyo rin siya designan. Pero, ang gusto kong gamitin, ito. Kung meron kayong plain na medyas, kunwari itong blue, ito yung gusto kong gamitin. Kailangan nyo pa siyang designan. Mas maganda kung de-designan nyo siya. So, ito yung gagamitin natin. Simula tayo sa dito, sa dulo ng medyas. Gamit tayo ng ballpen hanggang 3 inches lang. Tapos yun yung gugupitin natin. Pwede ring markers o kahit anong panulat. Sige, gupitin natin siya. At mag-iingat paggamit ng gunting o kaya humingi ng tulong kay mama o kay papa. Ayan, magiging ganito yung itsura niya. Ayan, 3 inches lang siya. Kapag hindi masyado pantay-pantay yung pagkagupit nyo, tupiin nyo na lang siya paloob. Parang ganito. Tapos pwede nyo na lang siya i-glue para hindi siya matanggal. Pero yung sa ginawa ko, medyo okay naman yung itsura niya, hindi naman siya nasira. So okay lang kahit wala na siyang glue. Sige. Kapag nagupit nyo na, kuha tayo ng baso. Tapos, ilalagay natin siya, doon na natin siya didesignan para hindi tayo mahirapan. Ayan. Ang nilagay ko muna, nasa taas yung nakagupit na side. Para yung mas mahigpit na garter nandito sa ilalim. Ayan. Magiging ganito itsura niya kapag tinupi natin siya. Gagamit ako ng felt naman. Felt paper. Ito yung gagamitin ko pang design. Kunwari, gusto nyo mag-design or lagyan ng stars. Kuha tayo ng yellow paper. Tapos, drawing tayo ng stars. Tapos, gugupitin lang natin siya. O kaya, pwede ring flowers. Drawing tayo ng flowers. Yan. Tapos, gugupitin natin siya. Pag nagupit nyo na, meron na kayong ganito. Parang ganyan. Ayan o. Ito yung drawing ko. Tapos, kahit anong design lang yung pwede nyo ilagay. Meron na ako ditong mga ginupit. Meron na akong ginupit na stems, leaves, at iba-iba pang itsura ng flowers na ididikit natin dito sa cup sleeve natin. Sige, de-design na ako. Yan. Ayan. Ito yung ginawa kong design. Mga flowers. May tulips, may pink flowers, may yellow flowers. Yan. Kahit anong design pwede niyong gawin. Basta,
Ingatan nyo lang, tas para hindi matanggal. Hayaan nyo lang siyang matuyo. Tapos, bukas, pwede nyo na siyang tanggalin sa cup para hindi masira yung design. At pwede nyo na siyang gamitin. Paalam! Hi mga munting ilaw kids! Kamusta na kayo? Handa na ba kayong matutunan ng ating action song para ngayong araw? Our song for today is, I Wanna Do Right. Ngayon, para sa intro ay ganito ang gagawin natin. Magka-count tayo ng 8. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then lilipat naman sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. And then uulitin natin siya ng 2 beses. And then sa verse. Ready? I wanna do right, wanna do what's right. One more. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. And the next, I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Yan, ulitin nga natin dun sa verse. 1, 2, 3, go. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Yan, palit-palit lang. And then next ay chorus. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. And then repeat yon. I wanna be more like you. One more nga sa chorus. And, hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Repeat yung, I wanna be more like you. And then verse ulit. 1, 2, 3, go. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me, ulit, show me how to do right. And then chorus yon, and then after nun, I was made to give you praise. Make me more like you. And then repeat, I was made to give you praise. Make me more like you. And then open lang yung arms. In all I do. And then last chorus na yun. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. And then 2 beses pa. I wanna be more like you. And then last one. I wanna be more like you. Mag-swing na onte. Yan. And then yung last ay, jump lang. Yan, very good mga kids. Mamaya, pwede nyo na kaming samahan. Ang ganda ng natutunan natin ngayon, di ba kids? Ang paggalang sa mga nasa otoridad at sa mga nakatatanda. Tama! Pakinggan natin sila at sundin natin ang kanilang mga payo. Di ba, Sebi? Opo, kasi sa kaligtasan kaayusan rin naman natin ng lahat ng sinasabi nila para sa ating kabutihan at kapakanan. Tama ka dun, Sebi. Dapat maging magalang tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Huwag natin silang babastusin o sisigawan. Totoo po yun, Ate Mia. Kasi po, ang mga nasa otoridad ang kumakatawan sa ating bansa. Bansang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, dapat maging masunurin tayo sa otoridad at maggalang sa mga nakakatanda at masunurin sa batas. Kaya huwag niyo pong kakalimutan sa darating na eleksyon ang tambalang Sebi at Bekoy. Huwag niyong iboto, hindi kandidato. Basta tandaan nyo, kids, obey them that have the rule over you. Always read your Bible and pray every day, kids. Dahil dito natin malalaman ang tunay na pagmamahal ni Jesus sa atin. Sabay-sabay nating ulitin ang ating lesson for today, kids. Igalang natin ang mga nakatatanda. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give
give you all